Superadio, unsay ikasultimo. Mga kapuso, mayong buntag ninyo. Adlaw karong Lunes, Hulyo 28 tuig 2025. Ako inyong alagad, kapusong Super Lloyd Suarez kini. Karong buntaga, mga kapuso, sumpay sa pag-deliver or sa suna ni Presidente Bongbong Marcos. May ito ang topic karon sa atong unsay ikasultimo. Daghang nalawagan sa presidente, unang hatagan og pagtagad mao ang problema sa baha. Problema sa korupsyon, problema sa illegal nga drugas, food security, dako nga sweldo, sulbaron ang traffic, unahon usab ang healthcare system, panglawas sa mga Pinoy. Now, ang pangutana, mga kapuso, nga kamoy komentarista karong taod-taod, mutuo pa ba mo o dili sa suna ni Presidente Bongbong Marcos Jr.? Akong sublion, mutuo pa ba mo o dili sa suna ni Presidente Bongbong Marcos Jr.? Ikasultimo. Karong taon, kamoy opinion maker, kamoy magsasibya, kamoy komentarista. Yung ito ang tulumanon, unsay ikasultimo. Ora sa Diway Suarez sa Super Radio. Super Radio. Titlagsip na magkasayuran. Kini ang balita. Kini ang balita. Mga dagko nga mga balita karong buntaga dinhi sa ato og sa kauluhan. Dinhi sa ato, mga militanting pundok mohimo og lihok protesta karong buntag subay sa himuon nga State of the Nation address suna ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Kini ang balita. 16 anyos nga lalaki patay human sa panagbangga sa usa ka L300 van og motorsiklo didto sa may Bulhon. Kini ang balita. 18 ka mga pamilya apektado sa sunog sa Laguarta, Barangay Lahog, siyudad sa Sugbo kagabi. Kini ang balita. Usa ka PWD gidunggab sa ex-convict sa may Barangay Mambaling ning Dakbayan. Kini ang balita. Samtang sa kauluhan, Vice Presidente Sara Duterte dili mutambong o dili mutanaw sa suna ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Kini ang balita. 23 ka mga tao mulangkob sa security team sa suna 2025 karong adlaw. Kini ang balita. Inyong debate kini ang balita. Oras, alas 8:13 na. Super Radio, unsay ikasultimo. Ang atong pangutana sa itong unsay ikasultimo, ini nga to ang dungan nga sibya ron sa Imbolcast sa DYWS Radio Cebu, sa to ang traditional radio, sa to asang FB page sa DYWS Radio Cebu o sa kuang page nga Super Lloyd. Ang pangutana, putuo pa ba mo or dili
sa sona ni Presidente Bongbong Marcos Jr.? Ang militanteng pundok, mga kapuso, labi pa ang ama Sugbo KMU. Abla nga dili sila mutuo. Gani ilang ipatangtang si Presidente Bongbong Marcos. Kay wa gyud matuman ang mga saad nini, ilabi pa ang kahimtang sa mga mamumuo. Kay lagi ang sweldo nagpabiling barato kayo, mga kapuso. 500 kapin ang minimum wage, apan ang living wage matod pa sa Avon Foundation dapat unta, mga kapuso, nga ang sweldo 1,200 pesos. Kunya ikabalak ano sa mga tigpaminaw nga ang panghambog ni Presidente Bongbong Marcos kabahin atong iyahang pagpakubos sa atoang taripa. Ang ato ang mga produkto nga mabutong USA, 19% ra gid in town. Wa matuman ang 17% gisaad. Gipatuman ng tao 20% apan gihangyo ni Presidente Bongbong Marcos si Presidente Donald Trump nga pakubsan ay gihimong Trump 19% lang. Wa gyud makuha nga to ang target na hingahimuon na lang 17%. Kunya ang pait kayo kay ko mga produkto sa USA musod sa Pilipinas. Ala, libre. Pero nakakuha ang presidente og binilyon na investment gikan sa Amerika. Kung ang pangutana, mga kapuso, sad di ba alkansi ang Pilipinas niya na? Ug atong hisgutan, mga kapuso, nagilibre sa Pilipinas ang US pagpasol sila mga produkto tama ng sakyanan, sa pasuya, trigo. Pero nga to ang mga produkto, mga kapuso, maabot ang USA, matik 19% ang i-impose nga tarif. Daghang mingon nga dapat Super Lloyd focus ang presidente sa tuang ekonomiya, sa tuang turismo. Di bagsak, mga kapuso, ang turismo. Labi pa ang mga turista gagikan sa South Korea. Pero ting bagsaka din sa Cebu. Ang transport system, ipatubad ang mass transport system, ang Cebu Bus Rapid Transit. Kahimuon ang initial or ang test run sunod karapang Setyembre. Setyembre, unang buwan sa Setyembre. Inig karong Birnis, wa na, Julius. Kung saan naman ta? Agosto na ta, Julius. Sige. Magini, as expected, isgutan ang pagkaon, ang bugas, himuo yung 20 pesos. Ang matag kilo, tanan nga mga lugar, kay di pa tanan naka-avail ni ini. Di pa tanan. Kunya, ang kabahin sa tuwang ekonomiya, ang pamuo, abot, o ang mga infrastruktura, mao gina, o ang kahapsay kalinaw, mga kapuso, ang edukasyon, ambot sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, mga kapuso. Mauni, nga ang among pangutan na ron ninyo diha, mutuo pa ba mo or dili sa sunan ni Presidente Bongbong Marcos Jr.? Unsay ikasulti mo? Tawag na mo sa 233-8644, 233-8647, o ingon man sa tuang 0917-506-9353, o maka-chat ka mo o maka-text ka mo sa to ang mga linya sa telepono, sa akong cellphone, 0917-307-5027, Globe na siya, unya sa Smart, 0961-633-0470. Now na! Kaya ginyuha mga barugan na ng opinyon, importante kayo, mga kapuso. Tunay chat. Unsay ikasulti mo? Bellmans, dili na kumutuo sa iyang suna, purong na, dili na ko, isa elabo pa na magpalihog. Dili na kumutuo sa iyang suna, puro lang na baliktad. Ultimate kay way nahimo, bisan sa baha, nga ordinary ra kining baha, asa ng budget gipanghambog sa flood control, way ayo may pa maglanag putot o gikang Bellmans. Good morning, Bellmans. Okay, sige.
Patilos Evelyn, good morning Super Lloyd. Shout out ko sa mga silingan. Virgilio Malingin, Tony, okay, sige. Sabay Suba Basbas, Ernesto Idao Kanyada. Good morning Super Lloyd. Mutuo ko sa sunan ni PBBM basta naka-hair follicle drug test na siya. Jude Labos. Good morning, Super Lloyd. Of course, mutuo gihapon sa suna ni PBBM kay leader siya. Unyaan iya man ang report sa Pilipinas kung unsang nitabo sa iyang liderato, gaining ba or losing. Watching and listening, Barangay Guadalupe, Cebu City. Salamat, Jude Labos. Percila Renelia. Good morning, Super Lloyd. Mitanaw sa Mandawi. Super Lloyd. Kapoy na kayo ng suna ni Marcos. Uy, sige lang but-but na ay SSS. Wala pag yun niya pirmahi. Sige lang, blag-blag. Okay, sige. Alma Badinas Sanchez. Good morning. Tanaw sab sa Iscarrio Kamputhaw. Good morning, ma'am. Elma Basalo Kabusas. Philip Tan, Idol. Good morning. Michael Segi Kedada. Mike, good morning. Si Marilo Paulo ng Malu. Super Lloyd, good morning. Si Greg Colo, Balyacar Lapinid. Good morning, Super Lloyd. Itanaw sa Visayas area, Batlang, Isabel Leyte. Okay, sige. Super Lloyd, mutuo ko in fairness sa presidente. Kaya mamakak na siya sa mutsang tirahan ni BP Sara. Sige. Good morning. Caller, line 1, 233-8644. Good morning. Unsay ikasulti mo? Yes, sir. Ma'am, hello. Hello. Good morning. Sige, sir. Padayon. Di na ko mutuwa na ni Kandal. Ni Bungbong Idol kay wala man gyapon ipikto ang iyang panulti sa mga yanong mga tao sa tong nasod. Tama na ako, wala man gyapon sa ipikto ba sa iyang panulti bitaw. Wala na mo na ramdaman ba, wala na mo nakita ba. So munang lisod kay sanan nga mula ang patakang Bungbong kaya ang panulti. So umlingkamot ang tayo doon. Ora, sir. Sige, sir. Salamat kayo. Okay, may buntag. Unsay ikasulti mo? Dili ko mutuo anang sunan ni BBM oy. Unsa gud taon achievement anang gawa man kanang mga projects karon kang Duterte pa na nahurot na lang ang kwarta sa Pilipinas. Wa gyud project na himo si Bangag. Puro ra na pangurakot gihimo anang Bangag. Way natuman nga saad puro lang panggipit sa mga Duterte ang gihimo. Unsay ikasulti mo? Kanisa 6223 nga text, last digit ang buti pa sabot ha. Okay, dili ko muto sa sunan ni presidente kay puro pabot-bot gikan ni RTC Brave June. Okay, sige, salamat. Dasi ay pangan pero ang iyang cellphone number gigamit 5530 ang last nga digit mga kapuso. Good morning. Hello. Unsay ikasulti mo? 233-8644 233-8647. Hello. Or sa cellphone number 0917-506-9353. Hello, good morning. Yes, sir, ma'am. Hello. Hello. Naputol. Sige. Tawag balik ha. Super Lloyd, para nako katuhuan gyapon ang presidente. Depende sa issue. Og maghisgot sa travel kapag hambog sa US of A, yes, tinuod to. Pero kanang iyang kwinta-kwinta niya kapag hambog investment, panghambog nga way katumanan, kana surebol ko nga kana di katuhuan, kay magpahumot naman ang presidente, idol. Okay, sige. Salamat. Morning. Unsay ikasulti mo? Laing text. Para nako Super Lloyd, katuhuan mo lang. In fairness sa presidente, naningkamot siya og naghinaot sab ko aron nga matuhuan pag siya, Super Lloyd, iyang awhagon ang Senate Impeachment Court nga undang namo anang impeachment trial batok ni BP Sara kay nanagibadlong o gipangdukol namo sa Korte Suprema. Og di sa lamutuman ana Super Lloyd, anarkiya ang mahitabo. Unsay ikasulti mo?
Super Lloyd, para nako katuan kanang maong report ni Presidente Bongbong Marcos sa ubang mga asbito, pero ang drugas di katuhuan kay wa gid siya magpa-drug test pinaagis pagkuhag lugas sa iyahang buhok. Okay, sige. Line 3. Unsay ikasulti mo? Hello? Yes, sir. Ma'am, good morning. Okay. Mutuo ba mo? Mutuo pa ba mo o dili sa suna ni Presidente Bongbong Marcos Jr.? Frank Oga, good morning. Mutuo ko basta dili maghiwi-hiwi ang iyang okay. Mas Frank, good morning. Super Lloyd, kanang iyaha mga pasalig, puro lang yun na pasalig, unya hapit na mahuman ay ang termino pagka-presidente. Bantay bitog, di na siya muundang sa Malacanang, sama siyang amahan, gubuton ko ning nasuda, idol. Relax, kalma lang. Kalma lang kita. Daghana pa ning text. Good morning, Super Lloyd. Dili ko mutuo. Ang saad, dili matuman. Kutubra sa tumoy sa dila. Thank you. Gikang Rosi Rosos sa Barangay Lahog. Good morning. Super Lloyd, di na ko mutuo ni Presidente Bongbong Marcos kay iya yung gitaguan ng asawa nga si First Lady Lisa, wa na mga appearances sa publiko. Asa naman tuod ang First Lady, idol? Dihang na kontrobersiya siya pagpatay niya tong usa ka negosyante. Aha, okay. Haaraman siguro doon. Ano, kining Diyos? Na? Super Lloyd, ang uban di mutuo, ako mutuo ko, agi grismito ngadto sa presidente. Di mahitabo nga di matuhuan agiyahang suna. Maminaw sa ta. Tarong mo na to og hanay og sabot ang unsa man ang iyang gipanabi sa suna. Unya inig-validate to nga dili tinuod anha pa ta mo komentaryo kaysa mag-komentaryo ta karon nga sayo pa gayo nga wa ta may unsay unod sa iyang State of the Nation address. Kang Ikoy, good morning. Idol, di kumutuo sa presidenteng adik. Mas bayo pa nga magpa-drug test siya, aron mutuo ko og makapakpak kana kung siya mahimong negatibo sa drug test. Okay. Na Eileen Kohler, hello, good morning. Yes, sir, ma'am. Unsay ikasulti mo? Hello. Yes, sir. Dita mo tong Bongbong Marcos kay Bakako na. Ato lang klarohon, 20 pesos ang kilo na tinuod na ron. Wala man, so pila naman, ikapila naman ini ang suna ron, idol. So, Ikaupat. Ikapila? Ikaupat. Ikaupat, so ikaupat na po ning paglinglas mga butante. Ikaupat na po ning pagpangilad nining mga panatiko nga mga butante. Nga di ka kita kung sa diferensya ba, so ilaha man na, mo respeto ta, pero kapila, pangutan na kuno inyong kaugalingon mga panatiko lang gamay. Kini bang tanawa, kilatis kuno ang inyong kaugalingon mismo o kamo nga nagsigig laban, nagsigig daig ni Bongbong Marcos. Wala ba mo gibuwang sa inyong kaugalingong giidolo ba? Wala ba mo gibakakan sa atubang? Siyempre, moingon nas Bongbong Marcos nga, batong pabaratohon. Kana mga basic nga sunas Presidente Lloyd Suarez, idol ba? Kana mga pabuhis dugo ba? Tagutan na kuno inyong kagalingon mga tao nga mamakpak unya padong rong Bongbong Marcos. So, sakto ba ning akong pakpakpak? Wala ba kako malingla ni kadaghan ni Bongbong Marcos Jr. So para nato pila na utang ros Pilipinas atong balikon ro pangutana nimo Sir Lloyd Suarez, sir. Ato lang i-review kinangutana naman ta nimo sa una. 16 trillion to imong gisulti. Pero isaka na po na, oy. Sir? Inisaka na po na, sir. Nitubo na po. O natural. Og tarong paning atong presidente, mag-uol siya sa atong utang ni Anam Rugborot, ha, mga panatiko ba atong pangutana. Og tarong paning inyong giilang Ginoo, mahibong mag-uol ni, maalarma na ni nganong ang atong utang nag-anam og borot tanang presidente nangagi, wa may naalarma ni. Kitsa kay nang-alarma na to ron. So kamo mga butante mamakpak, kapila na muling laha, kapila mo buanga ni Bongbong Marcos.
undang na intawon mo, hinaot, makamata na mo. Kay kinis Bongbong Marcos, tanang basic gihapon procedural na ni siyang sunaon niya. Sorry sa tong presidente ha, atuling klarohon mo respeto ta, pero dili ta mo respeto sa imong pagbuang sa katauhang Pilipino. President Bongbong Marcos Jr. Sir. Salamat idol, thank you. Salamat, Sir June. Okay. Unsay ikasulti mo? Si Michael Sige, Canada, sa yahang baruganan, ang kanang daghang reklamo, Super Lloyd pa, kay mas kamauman kahana sila. Nganong dili man sila mo imuda sa tuang nasod, kay para wala na daghang istorya. Kay mangreklamo sila, mura og perpekto sila sa pagkatao, wala may perpekto nga tao. Ang dili na mutuo sa presidente sa usa ka nasod, may pamamalhi na sila og laing nasod, kay mas kamao pa man di ay sila sa presidente. Dili man na sayon nga trabaho in town. Morning, Mike. Ray Pons, si Boss Ray Pons, good morning, Boss Ray. Si Chusu, Arlene, good morning. Line 2, yes sir, ma'am, good morning. Hello. Unsay ikasulti mo? Yes sir, ma'am, morning. Okay, sige. Kajut lang. Si Sir Danny Las de Mosa. Sir Danny, good morning, sir. Okay. Super Lloyd, para nako katuan si Presidente Bongbong Marcos kay daghang nahimo nga mga proyekto ug seryoso siya nga kining Cebu Bus Rapid Transit pinagi ni Secretary Vince Dizon ipatuman gyud ang iyahang test run karong buwan sa Setyembre. Musakay na ta sa Bus Rapid Transit. Okay, sige. Good morning. Ato ni balikan karong mga kapaso. Unsay ikasulti mo? Unsay ikasulti mo? Motuo pa ba mo o dili sa suna ni Presidente Bongbong Marcos Jr.? Unsay ikasulti mo? Balikan tani alas 8:30. Ikasulti mo? Balikan tani mga kapuso. Unsay ikasulti mo? Again, ang pangutana. Motuo pa ba mo o dili sa suna ni Presidente Bongbong Marcos Jr.? Text, Super Lloyd, di nami mutuo ni Presidente Bongbong Marcos bisag unsaon human nga iyang gipalaos sa daheg Netherlands si Tatay Digong kay naghulga ang pamilyang Duterte sa mga Marcos. Okay, sige. Good morning, Super Lloyd. Si Marcos booking na ng ilang pagkadrogista dito sa Amerika. Maong gibugal-bugal na lang siya ni Trump. Luoy kayo ang Pilipinas. Di palambo sa utang, kay diha sa pangutang, baka kurakot sila og binilyon. Pinakabuiset angay na siyang tangtangon sa pwesto. Unsay ikasulti mo? Okay. Doon na sa article din mga kapuso ang kining Ama Sugbo KMU kabahin ni ini. Ako na nagibasa partial nga ang Ama Sugbo KMU sa di pa yung mga opinion uban paminaw mo ani. Ang Ama Sugbo KMU nga usa ka progresibong pundok nga nagtagad po ni sa sweldo sa mga mamumuo. Naa sila ilang kaugalingong State of Labor Address. Ilan na kita itulan og sugbuanong State of Labor Address. Tinuod nga kahimtang sa mamumuo sa Sugbo og sa nasod. Mingon sila. Ang alyansa sa mamumuo sa Sugbo kilusang Mayo 1 nagpahigayon og State of the Labor Address aron ihayag ang tinuod nga kahimtang sa mga mamumuo sa Sugbo ug sa tibuok Pilipinas ilawom sa tulo ka tuig sa administrasyon ni Marcos Jr. Sayang tulo ka tuig nagpabiling pabaya si Marcos sa katungod sa mga mamumuo ug sa katawhan. Taliwa sa pagtaas sa ato ang GDP or Gross Domestic Product, nagpabilin nga sensilyo ang minimum nga suhulan ngadto sa mga mamumuo. Bisag bisaka og 7.3% ang Gross Regional Domestic Product sa Region 7 sa tuig 2024 nga nagkantidad
og 1.28 trilyones pesos gikan sa 1.19 trilyones pesos pagkatuig 2023 apan 501 lang ang minimum gasuhulan. Kani mas napabugatan mismo sa datos gikan sa PSA nga ang poverty threshold naa sa kapin 14,000. Gikan po sa datos sa Ebon Foundation, pag December 2024, 17.4 bilyones ka mga Pilipino ang nagtatak sa ilang kaugalingon nga pobre. O pag March 2025, 7.5 bilyones na ang involuntary hungry or dili tinuyong kagutom una pasmo. Ang mamumuo ang nagpasaan sa atong ekonomiya apan siya gilansang sa pangulipong suhulan nga 501 pesos ug layo kaayo ang gintang sa 1,200 nga makabuhing suhulan. Kani ang numero 1 nga kalapasan ni Marcos Jr. ngadto sa mamumuong Pilipino. Sa karon lang simanahan, gipakita pod niya unsa siya kaitoy sa imperialistang US. Misugot siya sa alkansi nga 19% US tariffs sa produktong Pilipino samtang kung magpasunod ang US o produkto sa Pilipinas, wala kini bayranan. Siya ang nagpadayon sa imperialistang pagpangawkaw o plunder ngani sa tuang nasod kung asa ang Pilipinong mamumuo ang grabing gipaymuslan sa iyang kusog pamuo samtang ang mga langgiyong kapitalista ang nakaginansya. Sa pamaagi nini, gipabili niya ang ekonomiya nga hikot sa ekonomiya sa imperialista samtang gibiyaan ang pagtukod og nasudong industriya para sa panginahanglan sa katawhan. Usa ka ekonomiya nga import-dependent og export-oriented. Dako nga dagway ani ang iyahang pagpadaghan sa mga economic zones sama sa IT Park, Mactan Economic Zone, West Cebu Industrial Park o guban pa. Kuyanap ang mga paglapa sa katungod sa mga mamumuo sama sa kontraktualisasyon o walay kasiguruhan sa trabaho. Bisan illegal ang labor-only contracting, daghan gihapong mga manpower agencies ang nagtunhay. Paspaspod ang labor turnover o kusog gihapon ang retrenchment o pagpanaktak. Mismo ang Public Employment Service Office sa Lapu-Lapu City gilantaw ang retrenchment nga normal practice sa MEPS tungod nakadepende kini sa pangkalibutan nga merkado. Bugat ang tulubago ni Marcos Jr. sa kahadlok sa mga mamumuo nga mag-union bisag kini katungod sa mamumuo. Gitugutan gyapon kini sa administrasyon ni Marcos Jr. ang mag-union busting ang mga kapitalista o gamiton ang balaod nga ipabilin sila sa ingan-ana nga kahimtang. Gipagamit niya ang pwersa sa Estado sama sa PNP, AFP sa panggukod sa mga unionista, labor advocates o progresibong individual. Taas gihapon ang kaso sa harassment, red tagging, trump-up charges o pagpamatay. Bisan pa og mingon si UN Special Rapporteur Irene Khan nga i-abolish ang NTF-ELCAC. Ipangusgan pa kini ni Marcos Jr. kadto sa pag-atake sa katawhan nga gusto lamang muduso sa iyang katungod. Sama sa kapaspas sa mga kapitalista, mohatag og mga memo og notice sa mga mamumuo kung makalapas sa company rules and regulations. Giila sa ama sugbo KMU ng katawhan ang amo ni Marcos maong gitagaan siya og notice of termination tungod sa iyang violations sa iyang trabaho sa pagpangalagad sa katawhan. Iyang trabaho kay ang paghatag sa makabuhing suhulan, kasiguruhan sa trabaho, luwas nga lugar pagpanarbaho o pagduso sa katungod nga mag-unyon. Dapat kani niyang trabahoon isip nagserbisyo sa katawhang Pilipino apan palpak siya niini. Maong dapat na siya i-terminate sa iyang katawhang kinahanglan niyang atubangon. Again, ako subliyon ha. Apan palpak siya niini. Maong dapat na siya i-terminate sa iyang trabaho. Kinahanglan niyang atubangon ang katawhang Pilipino sa iyang mga sala
inutang nga dugo ug ibalik ang kinawat niya nga pundos katawhan. Mo ni ang baruganan sama Sugbo Kemyo. Akong balikon ang katapusang portion ha. Tara. Iyang trabaho kay ang paghatag sa makabuhing suhulan. Kama. Kasiguruhan sa trabaho. Kama. Luwas nga lugar pagpanarbaho. Kama. Og pagduso sa katungod nga mag-unyon. Period. Dapat niyang trabahoon isip nagserbisyo sa katawhang Pilipino apan palpak siya niini. Maong dapat na siya i-terminate sa iyahang trabaho. Kinahanglan niya atubangon ang katawhang Pilipino sa iyang mga sala, inutang nga dugo, ug ibalik ang kinawat niya nga pundo sa katawhan. Unsay ikasulti mo? Gikan kato sa ama Sugbo KMU. Balikan tani karon taon ninyo mga baruganan ug opinyon. Pangutana, utuo pa ba mo or dili sa suna ni Presidente Bongbong Marcos Jr.? Oras sa DWS Super Radio Cebu, alas 8:00. Ultimo! Okay, padayon tani kato ang tulumanon. Si Ma'am Lucy Satori mingon. Putuo ko ni PBBM natuman ang saad okay, naputol. Okay, sige, naputol man isagit yet. Mutuo ko ang saad sa kang Marcos wa lang mo maminaw sa kamatuuran. Didto mo na minaw sa istorya of vloggers binayran sa inyong amo nga kriminal nga tuwa na karon sa ICC. Buutan ang presidente. Baka Diyos, makitao, makibansa. Dili siya self-centeredness. Mabuhay ang pagbabagong Pilipinas. Nakabayad na sa utang, nakadata na ta sa utang gikan sa inyong gi-idolize nga presidente nga si Digong nga kriminal. Unsay ikasulti mo? Pancho Nelias, good morning. Frank Oga, dili ko moablig TV o radyo aron di ko makadungog sa suna ni Bangag, sayang akong oras. Robert Maratas, good morning Super Lloyd. Bitan-o sa Mandawi. Okay, Sir Robert, good morning. Roy Pingoy, kini paingon na ni mahimong kapitan Captain Roy Jinlo or Hinlo Pingoy. Basta magka Roy Pingoy, mayong buntag idol. Morning. Super Lloyd, di yung kumutuo anang suna ni Presidente sukad pa kani adto. Okay, sige. Nagkadaiyang progresibong grupo dinhi sa Cebu magpahigayon og lihok protesta karong buntaga atol sa State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos. Ato'y clarify, alas 4 pa sa hapon ang suna ni Presidente Bongbong Marcos apan kining mga laylaing mga pundok o hibog ilahang mga lihok protesta. Ayuhon daan nila pagprotesta aron sila unang madunggan Julius. Ya, ini kahapon, mutanaw na sa sunas presidente. Okay. Idol, mutuo ko ni Presidente Bongbong Marcos kana kung magpa-hair follicle drug test gina siya. Sige. Super Lloyd, kung ang unod ni Presidente Bongbong Marcos nga iyang ipadawat ni Turi ang hagit gasumbagay ni Mayor Basti karong Martes, mas maayo paminahon ang iyang suna kaysa anang pamutbot og mga proyektong way katumanan sama sa baha. Ay, itawa pa yung mga bubo ng away ni Tori yung ni Basti. Kasi ito bang ni Tori ron? Mingon si Tori, di na ako Martisoy. Ang imingon magod si Basti gahapon, wamon ko muingon niya Domingo o gahapon na mong away. Naaman ko yung taon din sa Diyos, Singapore ba to? Singapore, no? Oh. Naako din Singapore. Ha? Anto ko sa, Martis, bagay mi, Martis. Ingo po story. Di na ko, busy na ko. Wagi, mahita mo. Ay, binata. Ya pasero, apo ko ninyo, kay napiki na mo sa oras. Ha? Naghanap pa ni mga komentaryo o chat o text rin. Pasalo ako sa mga nagungong sa telepono. Di na ako ka-accommodate yun niyo. Sorry nyo kayo, ha? Stand by! Sa
At ang musunod nga tulumanon ang atong drama nga Story Time uban na lang kapusong Edgar Gutierrez at kapusong Maris Torrijos. Dili sa tuang Master Control kapusong Julius Balinaw. Sa tuang transmitter side Jol si Franklin Lagos, Danny Albano. Sa lawak balitanan si kapusong Fatch Anthony Enzo ato ang News Director, kapusong Algina Bagita Program Director, Station Manager kapusong Kit Matos Cortez. Ang tunugma, ako inyong alagad sa kahanginan, Super Lloyd Suarez kini, Mayong Buntag Pilipinas. Bye-bye!